kanyang kahinaan. Kakaiba ang kiliti. May kasamang banayad na haplos ng kuryente. Tinutuksong na ipong katas sa kanyang puson. Damang-dama ang walang babalang pag-agos palabas sa pumipintig niyang pagkababae. Ayaw niyang huminto yun. Kapag tumigil baka malagutan siya ng hininga. Pero nawala ang kiliti sa sensitibong parte niya sa ilalim. Kasabay ng tangka niyang pagpaprotesta ay ang pagsakop ng halik sa kanyang bibig. Mapusok, magaspang. Kasabay na marahas na pagbaon ng matigas na bagay sa kanyang pagbabae. Sagad na sagad. Halos mawasak ang kanyang balakang. Umuga ang pangupo niya at kulang na lang madurog sa saganang nadarama. Tinig niya ang mabigat na hininga. Ramdam niya ang pagtama sa kanyang mga pisngi. Mabilis, naghahabol, humahangos. May kasamang ungol at ang ulos na sunod-sunod. Di niya mahabol sa sobrang bangis. Pakiramdam niya mahahati siya. Parang mahiwagang patalim na ang iniiwang sugat. Masarap sa balat. Gusto pa niya. Sana wag nang matapos. Ayaw niyang gumising sa panaginip. Kung pwedeng magbabad na lang sa lawalhating dulot ng kung kanino mga bisig man siya nakakulong ngayon. Nanlalata si Pomelo ng magising. Pagod na pagod at kumikirot ang katawan niya. Mahapdi ang gitna sa kanyang mga hita. Ang mga binti walang lakas. Ang balakang mabigat para siyang lalagnatin. Sinipat niyang oras sa kanyang cellphone. Pasado 11:00 na ng umaga. Natilihan siya at pilit na bumabangon. Maghahanda pa siya para pumunta ng eskwelahan pero natigagal siya na maisip ang sarili. Wala siyang saplot sa katawan. Ano nangyari? Panaginip. Ang panaginip niya kanina, totoo ba yon? May katalik ba siya habang tulog? Nangatal na niyakap niyang sarili at rumagasa sa buong katawan ang matinding kilabot. Buwaba siya ng higaan. Hinablot ang pajama sa sahig. Tulirong sinuyod ng tingin ang buong kwarto. Wala namang palatandaan na may lalaking nakapasok doon. Nag-check siya sa mga bintana. Sarado naman. Pati ang pinto nakalak. Ang hapdi sa pagitan ng mga hita, nagliliyab at nagpupulso. Anong klaseng kababalagan ang nangyayari sa kanya? May demonyo bang pumasok sa panaginip at ginalaw siya? Posible ba yun? Hindi. Mariin siyang umiling. Hindi pwede. Tapos nagustuhan mo ng sobra ang nangyari sa panaginip. Tanga ka ba? Kastigo niya sa sarili. Nahimasmasan siya at sinuot ang pajama pants at blouse. Iika-ikang tinungo ang pintuan at binuksan. Lola, tanghali na, wala ka bang pasok? Meron po, kaya lang masama ang pakiramdam ko. May lagnat ka ba? Nag-aalalang sinalat nitong leeg niya. May sinat ka nga. Mag-text ka na lang sa homeroom teacher mo, wag kang papasok. Baka lumala pa yan. Iaakit ba itong tanghalian mo? Hindi na po. Bababa po ako. Tama. Nagdedeliro lang siya kanina dahil sa lagnat, kaya na nanaginip siya. Baka rashes lang ang hapdi sa pagkababae niya. Malamang dahil sa white blood. Pero pati mga nipples niya masakit. Pakiramdam niya namamaga. May problema ba, Pomelo? Magtapat ka nga sa akin. Po? Wala po, Lola. Halika na sa ibaba para makakain. Uminom ka ng gamot pagkatapos. Sige po. Sumunod siya kay Lola Rowena pababa ng hagdan. Napapangiwi tuwing sumisigid ang hapdi sa maselang balat niya sa ilalim. Ayaw humupa ng kilabot sa katawan niya. Lumilinaw sa pandama ang bakas ng haplos at halik na para mga markang hindi nakikita. Sinikap kumain ng marami habang nanonood sa kanya si Lola Rowena at nagbabantay. Sinigang na hipon, paborito niya at kilawin na seaweed, dalagang bukid na paksiw. Saan po kayo nakabili ng hipon? May naglako po ba kaninang umaga? Tanong niya. Sariwang-sariwa kasi. Bigayan ni Andrew. Naghatid ang suki nilang mangingisda. Gusto ko nga sanang bayaran pero ayaw tanggapin. 2 kilo yan, nasa ref ang iba. Pagkatapos kumain, uminom siya ng gamot at umakyat pabalik ng kwarto niya. Nakailata lang siya sa higaan at di na muling makatulog. Ayaw mawala sa isip niya ang panaginip at ang sundot ng takot na nanonood sa kanyang mga laman. Sasabihin niya na ba kay Lola Rowena o ikukumpisal niya sa pari? Baka mapagkamalan pa siyang naposes ng demonyo. Bumangon na siya. Nilukot ang mukha ng bumaba sa kama. Sinuri niya ang kumot at bedsheet. Wala namang mansya ng dugo. Nagtungo siya sa may bintana at hinawi ang bulaklaking kortina. Binuksan niya ang window pane. Dumungaw sa labas. Tanaw mula roon ang malawak na taniman ng palay at ng mais. Niyakap niya ang sarili nang umihip ang malamig na dapyo ng hangin. Tangay ang amoy ng palayan. Yung vitamins pa lang binigay sa kanya ni Dr. Carmel, hindi pa siya nakainom. Tinungo niya ang study table, kung saan naroon ang kanyang bag at ginalkal ang laman.
Pero natilihan siya na makitang 4 na bote ng gamot ang naroroon. Naiuwi niya pati gamot ni Prof. Dark? Paano yun napunta roon? Ang naalala niya, niligpit niya iyon sa cabinet na lagay ng mga gamot doon sa kwarto ng boss niya. Wala siyang choice kundi pilitin ang sariling makatulog para may lakas siya mamaya. Iyahatid niya ang gamot at papasok na lang din siya sa trabaho. Every other day lang kasi ang duty niya dahil na rin sa eskwela. Inantok siya matapos uminom ng vitamins. Masyado ring napahimbing ang tulog niya. Madilim na sa labas na magising siya. Umulan pa na may kasamang hangin. Binabagyo pa yata sila. Baka wala siyang masakyan ngayon, pero lagot siya kung di niya mayahatid ang mga gamot. Mabigat ang ulo at nanunuyong sikmura, pumilit siyang umahon sa higaan. Nagbihis siya ng pantalon na maong at makapal na oversized sweatshirt na may hood. Siniguro niya rin na magdala ng raincoat. Hindi tatagal sa labas ng payong. Dahil sa hangin, aalis ka? Tanong ni Lola Rowena na baka sa tono ang pagtutol. Naiuwi ko na ang gamot ni Professor, Lola. Kailangan ko lang maihatid. Baka doon na lang din ako matulog kung mas tumakas pa ang ulan at ang hangin. Sasamahan na kita. Baka kumapano ka pa sa daan at may lagnat ka pa. Huwag na po, magta-taxi na po ako papunta ron. May babiyahe ba kung ganitong panahon? Meron po siguro. Ako na lang po ang bahala. Nagmano siya sa matanda. Suot na niya ang raincoat nang lumabas ng bahay. Nakatanaw sa kanya ang lola niya. Hawak ang flashlight na nakaumang sa kanya para ilawan ang daan. May dala rin siyang flashlight. Pagdating ng main road, sinubukan niya mag-text kay Arvin. Baka sakali na masundo siya nito. Mas lumakas pa kasi ang bugso ng ulan at hangin. Nag-reply sa kanya ang driver. Susunduin siya nito at pinaghintay siya roon. Buti na lang hindi bahain ang kalsada nila kahit low-lying area sila sa lungsod. Wala pang 30 minutes ay namataan niya na ang paparating na sasakyan. Halos mag-fog na ang liwanag ng headlight dahil sa ulan. Salamat ha. Pasensya na sa abala. Sa backseat siya sumakay at dali-dali hinubad ang suot na raincoat. Basang-basa na kasi yon. Wala yun. Di ba wala kang duty ngayon? Nadala ko kasi ang gamot ni Professor tapos may instruction dito kung paano siya painumin at kung anong oras kaya kailangan kong pumunta. Ah, kaya pala. Sinulyapan siya ng lalaki mula sa rearview mirror. Nagkataon pa na may bagyo. Oo nga kaninang tanghali maaliwalas naman ang panahon. Parang ang buntis ang weather ngayon Maganda ang mood, tapos biglang nagiging masungit. Biro nito. Grabe ka sa buntis. Sinipat nila ang dibaras. Wala naman nag-amok ang ulan at hangin, tulad ng nagnat niyang damang-dama niya ang pagbulusok pa itaas. Nahihilo na siya at masakit ang kanyang ulo. Kasalukuyan naghahaponan ang boss niya, paakit siya ng silid nito. Pinagsisilbihan ito ni Nanay Mameng. Nabasa ka ba? Magpalit ka muna ng damit, sabi ng mayordoma. Okay lang po ako, sagot niya kasunod ng tikim para palawagin ang nanunuyong lalamunan. You have a fever? Tanong ni Prof. Dark na humagod sa kanya ang nanunuot na titig. Di nito suot ang salamin at malinaw niyang nakikita ang tila gintong liwanag na nakapalibot sa lunti ang iris nito. Sinat lang po. Uminom na po ako ng gamot. Come and eat. You'll need to rest afterwards. Utos yun. Nilapag muna niya sa couch ang bag at lumapit sa dining table. Naupo sa silyang iniurong ni Nanay Maming para sa kanya. Patapos nang kumain si Dark na uminom to ng red wine habang pinanonood siya. You're going to administer the first dosage of my new medication? He asked, gesturing. Nanay Maming to leave them. Yes po. You could have turned it over to me last night before you left. The weather outside is not good. Coming here is risky at this rate. Sinundo po ako ni Arvin. Still not safe. Sorry po, nauwi ko kasi sa amin ng mga gamot. Kanina ko lang nakita sa loob ng bag ko. Hindi na to sumagot bagkos tumayo at iniwan siya roon sa mesa. Bet-bet ang wine glass, nagtungo to sa opisina nito. Nagmamadali naman tinapos niya ang pagkain. Tumitindi ng sakit sa ulo niya at para na siyang maduduwal. Binuhos niya sa malinis na kupitang sparkling water at hinulog doon ang tableta. Hinintay na matunaw. Sa kanya binitbit ang baso at dinala kay Dark sa opisina nito. Professor, ang gamot niyo po. Nilapag niya sa desk ang baso. Bumitaw ang tingin nito sa binabasang dokumento at binalingan ng crystal glass. Dinampot at dinala sa bibig. Inubos sa isang lagok lamang ang laman. Pagbalik niya sa loob ng kwarto, nagdiligpit na ang dining table. Nagtungo siya sa couch, sumilata roon. Nanlalambot na siya.
Pakiramdam niya hindi niya na kaya pang bumangon. Bago tuluyang tangay ng antok ang diwa niya, nadama niya ang makapal na kumot sa kanyang katawan, kasunod ng mga bisig na humahango sa kanya mula sa couch. Pero di nagtagal ang payapang pahinga na yon. Pupungas-pungas siyang nagising nang madama ang kilitis sa kanyang leeg, pababa sa dibdib niya. "Did you give me the wrong dosage of medicine?" Professor Dark roared under his fast and heavy breath. "Professor!" Naumid siya nang hablutin ni Dark ang suot niyang sweater at buong persang pinunit mula sa katawan niya. He kissed her, thrust his tongue inside her mouth, and growled as if he tasted the best wine in the world. Wala siyang pagkakatong itulak to dahil sobrang lakas nito, para bang hinihigop siya. Wrong dosage? Nagkamali ba siya ng pinainom na gamot? Pero bakit ganito ang lalaki? Anong nangyari? Nag-shut down ang utak niya nang dumagan sa kanya ang bigat ni Dark. She's afraid but she cannot take her eyes off him. His clenched jaw, his eyes turning into a fiery lake of lust, his wired veins popping out on his neck down to his broad shoulders, marks of his smoldering virility. Marahas siniklas paalis sa sariling katawan ang mga kasuotan, gayon din ang pantalon niya at underwear. Halos manlabong paningin niya ng tamaan ng mga mata ang nag-uumigting na simbolo ng pagkalalaki nito. Extreme in size and rock hard. Gaya nito'y sobrang lakas at nag-uhumiyaw ang pwersa. Umaagos ang katas ng pagnanasa. Parang malaking sugat na kumikirot ang buong katawan ni Pomelo. Konting kilos na papadaing siya sa sakit. Gising na gising siya, dilat ang mga mata at hindi makagalaw. Nakailata sa kama katabi ang professor na mahimbing ang tulog. Lukot ang mukha, pwersahan niyang ibiniling ang ulo sa gawin ng lalaki. Tanghali na siguro kaya mistula na naman tong patay. Gaya niya hubot-hubad at nakabandera ang katawan na dinaig ang obra maestra sa mga kilalang skulptor noong sinaunang panahon. Literal na hubog ng Diyos sa hugis ng tao. Ordinaryong mortal nga ba ito? Pakiramdam niya may sikreto pa itong katauhan at ginawa lamang excuse ang kakaibang karamdaman para maitago kung sino talaga ito. Nangilabot siya na maalalang nakita kagabi. His eyes turned into a sharp slit of red fire like that of a demon she saw in gothic movies. Ilusyon lamang ba yun dahil sa matinding takot? Pumasok doon si Nanay Maming, bitbit ang wireless telephone. Kahit anong pilit niyang bumangon, hindi niya pa rin magawa. Para bang madidismantle lahat ng cells at buto niya sa katawan. "Sorry po." Nahihiyang hingi niya ng dispensa. "Naku, ikaw talaga. Kahilig mong magsorry kahit wala ka namang kasalanan." Anang mayordoma. "Mahiga ka lang. Kakausapin ka rin ni Doktora." "Si Doc Carmel po?" Tumawa ang matanda at binigay sa kanyang telepono. Inayos din ang kumot sa katawan at binalabal kay Professor na titirang parte. "Hello? Pomelo?" Humagod sa tenga niya ang malumaning na boses ng doktora. "Yes po. Nagkamali ka ba ng pinainom na gamot kay Professor?" Nanlalaki ang mata niya. "Oo nga pala, yun ang dahilan. Kaya't nasadlak siya ngayon sa gantong kalagayan. At di maintindihan kung ba't nagkaganon ng Professor kagabi. Kulang na lang mag-transform ito." "Sorry po. The dosage intended for 5 o'clock in the morning, yun bang napainom mo?" "Yun po siguro. Merong aphrodisiac ang gamot na iyon. Kaya naman sa araw mo dapat ipinaiinom sa kanya kasi tulog siya. Hindi yan pwede sa gabi. Magiging lulong siya sa sex drive niya. Hindi niya yan makakain kontrolin. May ginawa ba siya sa'yo?" "Meron po," piyok niyang sagot. Parang noon lang naging fully aware ang sistema niya sa kapangahasang sinapit sa mga kamay ni Prof. Dark. Basta na lang nagpulasan ang mga luha niya. Parang sasabog sa sikip ang dibdib niya. "Pupunta ako dyan mamayang gabi. Huwag ka na munang umuwi sa inyo para matingnan kita." "Sige po." Nagpaalam ang doktora at binalik na kay Nanay Maming ang telepono. Nag-aalalang kinuha yun ng matanda at hinaplos ang ulo niya. "Papupuntahin ko sa inyo si Arvin para kausapin ng lola mo. Pagpapaalam na rin kita sa school mo. Hayaan mo kaming ayusin to, ha?" Tumango siya, nagpunas ng mga luha. May karapatan siyang magalit, pero kung di siya nagkamali ng pinainom na gamot, di naman magkakaganon si Professor. Shared accountability nilang dalawa ang sinapit niya. Di pwedeng ito lang ang sisisihin. "Ipapakit ko dito ang pagkain," sabi ni Nanay Maming at pumihit palabas ng kwarto. Mahaba ang naitulog ni Pomelo. Kahit papaano, nakabawi siya ng lakas. Yun nga lang di pa rin niya mabango ang sarili sa higaan. Maya-maya pinulugat ang mga binti niya, pero bakit ganun? Pakiramdam niya hindi yun ang unang karanasan kay Professor. Naiinis siya sa utak niya sa dami ng bumabahang ideya. "Doktora!" Taranta niyang bulalas nang lumitaw ang bulto ng babae mula sa gawin ng pintuan.
You don't have to get up. It's okay. She gestured her to stay in the bed. Bit-bit ang itim na medic bag na naglalaman ng mga gamit nito. Kamusta na ang pakiramdam mo? Masakit po ang buong katawan ko. Angal niya. Tumango ito. Binuksan ang bag. Kinuha ang mga gamit. Sinuri muna nito ang pulso niya. May lagnat ka. Kahapon lang po ito. Kinuha siya nito ng temperature at ng blood pressure. Sinipat din ito ang buong katawan niya sa ilalim ng kumot. You're covered with bruises. You should tell the professor when he wakes up. He should take responsibility on this. Sigurado ko hindi ka naman niya pababayaan. Madaling sabihin, pero papaano niya sisingilin si Dark sa kasalanang silang dalawa naman na may gawa? Sapat bang iabsuelto niya ang sarili dahil masama ang pakiramdam niya kaya siya nagkamali ng gamot na ibinigay sa lalaki? Hindi kaya isipin itong baka sinadya niya yon kahit wala naman siyang ideya na may droga properties pala ang gamot. Pomelo, alam kong iniisip mo. Traumatic ang nangyari sa'yo pero wag kang magpapatalo sa trauma. Victims of abuses should start taking up voices and assert yourself for justice. Do not wait for other people to step forward for you. Sarili mo ang dapat unang susuporta sa'yo bago ang ibang tao. Sinulyapan nito ang lalaking tulog na tulog sa kanyang tabi. He is a rational man. Just tell him about what he did. Hindi na rin siya kumibo. Pero kung aware naman si Professor sa nangyari at kung totoong sensible ito, bakit kailangan pa niyang sabihin? Kung siya ba ang biktima rito, bakit sa kanya mapupunta ang burden na sabihin dito ang ginawang krimen? Kung matatawag man na krimen iyon. Palagay niya ay hindi rin. Di niya naalalang nagprotesta siya at tumutol kahit di man siya direktang pumayag. Bibigyan kita ng gamot. Inumin mo rin yung vitamins na binigay ko, ha? Naghatid na makakain doon si Nanay Maming. Mainit na sabaw at mga prutas. Kumain siya at uminom ng gamot. Bumalik na rin siya sa pagtulog pagkatapos. Mahina at mababaw ang mga kaluskos na humango kay Pomelo mula sa pagkakaidlip. Iminulat niya ang mga mata. Bulto ni Dark ang nahagip niya habang nakatayo sa harap ng pinto ng cabinet. Kumurap siya. Kalalabas lang yata nito mula sa banyo. Pantalon pa lang ang suot at nakatalukbong sa ulo ang tuwalang dumaloy pababa sa balikat nito. May marka ng kalmot sa likod nito. Kagagawan ba niya ang mga yon? Napatid ang hininga niya nang duminguntot matagal siyang tinitigan. Sinakal siya na mabilis sa pintig ng kanyang puso. Pumasad ang titig nito sa kabuuan niyang nasa ilalim ng kumot. What happened? I can't remember anything from last night. Did I do something? How did you end up like that in my bed? Sunod-sunod nitong tanong. Di siya nakahuma. Wala tong maalala sa nangyari sa kanila kagabi. Posible ba yon? Naghihimagsik, iniwas niya rito ang mga matang mabilis na nag-ulap. Wala rin kwenta kahit sabihin pa niya, kung di rin naman pa rin ito maalala ang ginawa. Para lang siyang nagkukwento ng pangyayaring hindi to sigurado kung may katotohanan. At pwede nitong wag paniwalaan. Di siya nito pinilit sumagot. Sa halip, binuksan ang pinto ng cabinet at pumasok. Kumuha ng maisusuot. Akala niya pagkatapos magbihis, tutuloy na to sa opisina para magtrabaho. Pero kumuha to ng pagkain na kain na diner sa mesa, dinala sa kanya. Can you get up by yourself? Umiling siya. Nilapag sa portable diner ang pinggan at tinulungan siyang bumangon. Bumaba ang titig sa dibdib niyang natakpan ng kumot. Manhid na lang siguro ito kung hindi pa rin ito makuha ang hint. Nasa katawan niya mga katibayan. Lahat ng iniwang marka sa kanyang balat, sariwang-sariwa pa rin. Tell me everything that happened last night, in details if possible. Seryoso ka? Gusto mo idetali ko pa? May ideya ka naman siguro anong ginawa mo. I really don't remember anything. Ano bang ginagawa ng lalaki sa babaeng ginagalaw niya? Di bale kung wala kayong naalala, hayaan na lang natin yon. Sagot niya sa kabila ng nagre-rebelding kalooban. Pride na lang din siguro niya. Maaring nakalimot ang utak nito pero ang katawan nito, mararamdaman ang karanasang iyon. Mag-effort man lang sanang alalahanin ang nangyari sa kanila. Ang tanong, pagkatapos itong maalala sakali, ano ang susunod? O maasa ba siyang pananagutan siya nito? Imposible yon. Baka nauwi lang sa tendency na babayaran siya nito. Tahimik siyang kumain habang nanonood ang lalaki. Naghintay siya na magkukwento siya. Bahagya siyang nagulat nang hawiin nito ang buhok niya at sinuri ang kanyang balikat. May mga kiss mark siya roon. Tell me about the dosage administration of those medicine so I can take it by myself if you're not available. Tumango lamang siya, umirap. Pomelo, gusto mo bang dito muna tumira? Isama mo ang lola mo. I can assign someone to watch over your house in Tanyoon. Saglit siya na hinto sa pagnguya. Inaalok siya nito na tumira dito?
Kung san-san pa naman tuloy naglalakbay ang utak niya. May bala kaya itong panagutan siya? Ayaw niya mag-assume pero hindi niya rin mapigil ng umasa. Teka, panagutan siya. Tama ba yun? Kahit di pa niya na-evaluate kung anong nararamdaman niya para sa professor? Higit sa lahat, alam niyang wala naman tong pagtingin sa kanya. Imbes ma-resolve ang problema, baka lalong lumala pa. Bakit niyo po ako gustong tumira dito? Panakaw siyang tumitig sa mga mata nitong nagtago na naman sa likod ng lenses ng eyeglasses nito. Mahirapan ka kasing pumasok sa trabaho. Kung masama ang panahon tulad kahapon o kung may sakit ka. Halos matawa siya ng pagak. Oo nga naman, very basic. Kung ano-ano pang iniisip niya. Pinaasa lang niya ang sarili, assuming malala. Di naman sana ako pupunta kahapon kung di ko na iuwi sa amin ng mga gamot. Himutok niyang nakatuon muli ang paningin sa kinakain. Naiinis siya. Para siyang sasabog sa inis pero nakakawalang ganang umiyak kahit ang bigat-bigat ng puso niya. Tiniyak ni Dark na nakalak ang pinto ng connecting door sa kanyang opisina. Naghihintay sa kanya si Carmel. Aboridong binagsak niya ang bitbit na folder sa kanyang desk at hinilot ang batok. I need details of what she saw on me while we had make love. Pahayag niyang sumulyap sa gawin ng pinto. Wala siyang sinabi, no? Tanong ng doktora. Kailangan niya nang lumipat dito para mabantayan natin. Wala pa rin siyang pinagbago. Ayaw magsalita kahit di natin alam ano bang nangyayari sa loob ng katawan niya. She's upset that I don't remember what happened last night. I hate this. I cannot take her over and then forget what I did the next morning. Yamot niyang ungol. Akala ko sanay ka na. Pinukol niya na matalim na tingin ng kapatid. Stop mocking me, Carmel. I will never get used to this. I want her by my side but I can't and it's killing me. You can never understand that. Hanggat ganyan ka kahina, Dark, wala kang magagawa para ibalik siya sa piling mo. Our family did not approve you as a worthy partner for the queen. And I will not give them the pleasure to see me give up on her. Hindi ko siya isusuko dahil lang ayaw nila sa akin. Ako ang pinili niya. I will protect her trust. Zekla is coming, Dark. Dagdag siya sa sakit ng ulo mo at kung di mo siya makontrol, makikialam siya sa pamilya natin. Kaya't ayusin mo nang dapat ayusin bago pa siya dumating at manggulo. TM ang bagang, lumapit siya sa bintana. Hinawi ang blackout curtain. Tiningala ang bang umuusok ang liwanag sa kalawakan. Naramdaman na malakas na enerhiyang hinahatak ng pwersa niya mula roon. Sa salamin sa harapan niya unti-unti, nagbabagong kanyang anyo. Humabang buhok hanggang balikat. Umigkas mula kanyang likod ang kalahating pares ng itim na pakpak. Ang mga matay naging apoy na magkahalong pula at gintong liwanag. Kailan ba naging sapat ang lakas niya para makasama muli ang babaeng tayong minahal niya sa loob ng daan-daang taon? Isang linggong leave with pay ang binigay kay Pomelo. May sapat na oras siya para makapagpahinga, pero di pa rin siya natahimik. He invested too much time thinking about Dark and that stormy night. Abalang utak niya sa pagpaplano kung paano sasabihin sa lalaki ang ginawa nito sa kanya. Sa tuwing handa ng puso niya, ang utak niya nagre-rebelde. Delusional at desperada. Ganon nga yata siya. Wala siya nagawa kundi matulala. Kahit sa klase, nakatunganga lang siya. Walang sigla. Sorry, not prepared again, Miss Tanyada? Inunahan siya ng instructor. Makalipas sa ilang segundo di pa rin niya nasagot ang tanong nito. You sit down. Sinasayang mo lang oras ko. Anybody from the group? Yes, Martina matamlay. Na naupo siya. 0 ulit siya sa recitation pero di naman talaga siya nakapag-review. Totoo, hindi niya alam ang sagot. Ano nangyayari sa iyo, Pomelo? Tanong ni Dasha. Katabi niya sa upuan. Hindi niya masasabing BFF sila pero sa lahat ng kaklase niya ito ang kasundong-kasundo niya. Masakit kasi ulo ko eh. Alibay niya tipid ng ngumiti. Bigla ka na lang naging sakitin. Baka dahil sa work mo yan. Nagkibit lamang siya ng balikat. Di siya sumagot dahil nakatingin sa gawin nila ang guro. Lalo siyang masasabon kung makikipagchismisan pa siya matapos niyang maligwak sa oral recitation. Lagi ka kasing kulang sa pahinga. Hindi ka focus sa klase natin. Dagdag nito ng break time at kumakain sila ng snacks doon sa classroom nila. Gipit na gipit ka ba't kailangan mo magtrabaho kahit nag-aaral ka? Si Lola lang ang may income sa bahay namin. Ayoko maging pabigat sa kanya. Matanda na yun. Gusto ko siya mabuhay na matagal. Sinipsip niya ang juice. Pero nauubos ang resistensya mo kung laging night shift ang trabaho mo.